kami roommate ni Gazini. Oo, nakitira actually. Nagpaampon ako sa kanya. Wala siyang choice. Pero knowing Emma as kind as she is, she gladly accepted me and it was very nice of her. In fact, nasira nga yung phone ko dati. Remember me? Nasira yung phone ko for some reason. Nakapasok yung tubig, hindi na siya gumagana. I borrowed her phone for a week then. Ang tagal namin binabad sa bigas. Oo, hindi talaga nag-try. So, that's how I appreciated the friendship that we built. It's really from the ground up. Na parang from 0 to 100 real quick. Ganun siya. And kahit tapos na yung binibini, nag-uusap pa rin kami, nagkikita minsan sa mga racket, ganyan. At tatouch din ako kay Gazini kasi bago ma-announce na she'll gonna join Grand All-Star, tinawagan niya ako. Yeah. Ano yung mga ano sa tingin niya yung tanong ko sa kanya kung bakit siya tumawag? Kasi sabi niya, babe, may sasabihin ako. So syempre kinabahan ako. Sabi ko, tinatawagan ko, hindi sumasagot. Very Emma Tiglaw. Siyempre, kailangan na pasabang muna. Suspense, oo. Ano sa tingin niya yung mga tinanong ko sa kanya? Sabi ko, babe, guess what? Sabi niya, Ano? May guess pa kayo? Ano sa tingin niyo? Sabi ko, buntis ka ba? babe, bakit ganon? Ano ba? Talagang Pilipina tayo. Ay, Alam meron. Hindi ko na alam kung ano, hindi ko alam kasi nakakaba din. Tapos yun nga, nagulat ako nung sinabi niya na she'll gonna join MGI All-Star. And I'm so happy. Well, I am so glad And that support you. ikaw yung nauna because, diba, as someone who has been there always for me and for us, even actually, in fact, nung binigyan siya yung nag-gather up sa amin. Photo shoot, we have a bonding session. days. Yes! Actually, oo. Namimiss ko talaga yung days na yun. So, I'm really happy to be back in the pageant scene. Almost 7 years. Yes, so lucky 7. So, kumusta na ba si Gazini after 7 years na nagpahinga sa pageant industry? Well, ang dami ko nang pinagdaanan. I explored myself during the pandemic. I became a licensed scuba diver, free diver. And then, pinakal ko rin. Gusto ko rin maging Ironman before. So, nag-biking ako sa Cebu. I also did a half marathon. So, I really explored my capacity to kung ano ba yung kaya ko as babae. So now, it's Women's Month, so I would like to celebrate everyone who didn't think that they could achieve the things that they are now. Especially you! I'm so proud of you, grabe babe! Alam mo yan? Pinag-uusapan lang natin to before, no? Na parang, sali ka ba? Hindi pagod na ako. Ikaw Bago ako mag-announce, Oo. gusto ko na sabihin kay Gaz na sasali ako. Pero pinipigilan ko yung sarili ko kasi Oo. nga gusto namin parang Pa-surprise lahat. Oo. So, na-surprise ako doon, definitely. Sabi ko ba, babe, sasali ka ba? Oo. Sabi ko, hindi, babe. Okay Pagod na. na ako, babe. Masakit na lang likod ko, babe. Hindi na kaya ng balakang. Oo, gano'n. Hindi na ako makakembot. Pero sinali, hindi mo ako sinabihan na, pero sinabihan kita nung sumali ako. Friendship. Oo. So mga kapolitika, inyo pong napanood at narinig itong exclusive na interview ni Emma Tiglaw dito kay Gazini Granados matapos ang confirmation na itong si Gazini ay magiging representative or sasabak dito sa MGI All-Stars na gaganapin sa bansang Thailand sa buwan ng Mayo. So atin itong pag-uusapan dahil merong mga discussions dito sa mundo ng social media na meron di umanong posibilidad na maging back-to-back na mananalo ang Pilipinas dito sa MGI All-Stars matapos ang pagkapanalo ni Emma Tiglaw doon sa Miss Grand 2025 at doon kay CJ Opiasa na kung saan ay nag-takeover siya dito sa Miss Grand 2024. So hindi di umano malayo na masundan pa ito sa katauhan ni Gazini Granados dito sa MGI All-Stars na naman dahil sa ngayon ay masasabi natin na siya ay isa sa mga frontrunner at sikat dito sa nasabing kompetisyon. So, ang challenge lang dito mga kapolitika kasi hindi natin na alam kung merong mga Latinas, yung mga kilalang Latinas
na mga applicant dito sa MGI All-Star. Ang challenge ngayon dito sa MGI organization ay dapat nilang patunayan na hindi lang clickbait yung $1 million na pa-premyo dito sa pa-contest ni Nawat. Kasi kung makikita na hindi patas yung maging laban at yung kailang pa-premyo ay para lang kagatin ng publiko, ay hindi ito magiging successful. Dapat ipakita nila yung equality dito sa first edition ng MGI All-Star para sa taong 2026. Okay, so yun ang aking masasabi mga kapolitika. At dito naman sa mga discussions, sa mga komentary na meron di umanong posibilidad na ma-back to back itong si Gazini Granados, siguro it's early to say na mananalo siya kasi hindi pa naman natin kilala yung ibang mga sasali dito sa nasabing beauty pageant. Baka meron pang mas malakas at mas kilala na mula sa ibang mga beauty contest at mga taga ibang bansa na sasabak dito sa MGI All-Stars. Okay, so abangan na lang po natin mga kapolitika. Pero for now, siguro dahil nga sa nangyari dito kay Nawat dito sa Miss Universe, yung iba is nag-aalangan rin na sumali dito sa MGI All-Star. Most especially yung mga kilala na mga beauty pageant, beauty queen sa ibang mga contest. So sa ngayon is hindi pa talaga natin masabi na merong bigatin na nag-confirm na sasali dito sa MGI All-Star. So kinakailangan na i-build up muna ni Nawat yung tinatawag na credibility at equality dito sa kanyang beauty contest na tinatawag na MGI All-Star. So aside dito sa sinasabi nila na meron di umanong posibilidad na mag back to back, ay usap-usapan rin po itong si Gazini ngayon sa Vietnam. So hindi lang Latin community, hindi lang mga Thai ang pinag-uusapan siya, kundi pati ngayon is ito ring Vietnam. So nakaano pa to, ginawan pa nila ng article mga kapolitika. Sabi dito sa kailang post, shocking return, Gazini Granados ignites Miss Grand All-Stars. The international beauty scene is buzzing as Gazini Granados registers for Miss Grand All-Stars, a contest founded by Mr. Nawat Echara-Grisel. The Filipina star, Miss Universe Philippines 2019 returns after 7 years, drawing unprecedented attention online with nearly 200,000 likes in half day on the Miss Grand International post announcing her. Gazini, a model, actress, and TV personality of Palestinian descent, is celebrated for her beauty, presence, and inspiring story. And her comeback is spotlighted as making the competition even more captivating. Meanwhile, Hung Jiang's Vietnam entry remains a topic of discussion, with audiences weighing how Gazini's experience could affect her chance in this year's lineup. Gazini is 30, fluent in 4 languages, and widely followed for sharing her life and workouts with over 700,000 Instagram followers. So, binigyan po or ginawan po ng Vietnam ng article itong pagsalin ni Gazini Granados dito sa MGI All-Star at kinumpara nila doon sa kailang ipapadala sa nasabing competition. So aside from this mga kapolitika, ngayon is kapansin-pansin ang panahimik ng bansang Indonesia or ng mga Indonesian beauty queen sa pagsali dito sa MGI All-Star. So wala pa tayong balita kung merong Indonesian beauty queen na sasabak dito sa first edition ng MGI All-Stars. So ang sabi kasi ng mga Indonesian netizen mga kapolitika ay pinahanap na nila kung sino yung itatapat nila dito kay Gazini Granados, pero all the while is wala pa talagang balita kung merong Indonesia na sasali dito sa first edition ng beauty pageant na ito. Okay, so abangan lang po natin sa mga susunod na araw kasi mahigit 1 buwan pa naman bago magsimula or almost 2 months pa yung nasabing beauty contest na gaganapin sa bansang Thailand. So mula dito kay Gazini Granados ay punta naman po tayo dito kay Emma Tiglao dahil meron po siyang rant dito sa kanyang social media matapos na di umano'y mabastos siya dito sa isang seafood restaurant. So pinost niya ito dito sa kanyang social media account at ngayong araw is sabi ni Emma Tiglao siya naman ay nakapag-move on na dito sa nangyari sa kanya. So sabi dito nung mga nakarang araw from Emma Tiglao, I don't usually rant online, but I believe this experience is worth sharing so others can be aware and hopefully so we can all learn from it. Earlier today, my family and I had lunch at Crabs and Crack Infinity Branch. Seafood is actually one of our favorites, so we were
excited and ordered bundle A and B. When the food arrived, the order was different from what we requested. Instead of chili garlic, it came with 2 Cajun and 1 butter garlic. We politely mentioned the mistake, but we were told it could no longer be changed because it had already been prepared. Since we didn't want to make things complicated, we simply asked if we could have little chili garlic sauce on the side instead. To their credit, the staff acknowledged the mistake and gave the sauce as a complimentary request. We appreciated that gesture. However, while we were preparing to have the food packed for takeout, the waiter who handled our order said, "Ang kapal ng mukha." In that moment, my heart started racing and my hands turned cold. I am not someone who looks for conflict, but I also believe that respect should never be optional. As a business owner myself, we always remind our team that no matter how busy or stressful the day gets, we must always treat customers with kindness and professionalism. A single moment of disrespect can stay with someone longer than we think. So yun mga kapolitika ang naging post ni Emma Tiglao. So ngayong araw, linggo is sabi niya is nakapag-move on nangyari doon. So ang masasabi ko naman dito is parang pangalawang beses na ata ito Emma Tiglao dito sa social media. Nung una is doon sa panunood niya ng Miss Universe sa Thailand, na kung saan isinabihan siya na pinaupo siya and then wala di umanong pake yung tao na yun kung siya yung winner ng Miss Grand International 2025. So hindi ko alam mga kapolitika bakit ganito yung mga nangyayari, pero sana sa ating mga kabayan is mag-show naman tayo ng respect dito kay Emma Tiglao, nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Okay, so kahit pa sabihin natin na isa siyang public figure, pero the fact is tao rin po si Emma Tiglao at nasasaktan rin. Okay, so yun po ang aking masasabi, at napaka-humble nitong si Emma Tiglao dahil hindi po siya nagtanim ng anumang sama ng loob or galit doon sa nangyari sa kanya sa isang seafood restaurant. Okay, so yun ang aking masasabi mga kapolitika at ang aking magreaksyon. So yun po ang pinaka-latest na mga update dito sa mundo ng beauty pageant. Ano po ang inyong masasabi dito sa mga discussions online na meron di umanong posibilidad na mag back to back ang Pilipinas dito sa MGI All-Stars? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Well, piling ko na sisters to the grand. So we're live sa Lilian Facebook page, on my TikTok, and meron tayong mga dito, mga bisita ko. Ayan, dito sila. For this live podcast, you can also ask some questions, pero kami muna yung mag-uusap para at least mas makilala pa natin si Gazini. So let's start. Welcome to Lily, and this is the first live
biking ako sa Cebu. I also did a half marathon. So I really explored my capacity to kung ano ba yung kaya ko as babae. So now, it's Women's Month, so I would like to celebrate everyone who didn't think that they could achieve the things that they are now. Especially you, I'm so proud of you, grabe. Alam mo yan. Pinag-uusapan lang natin to before, no? Na parang, sabi ka ba, hindi ko pagod na ako. Ikaw na Bago ako talaga. mag-announce, Oo. gusto ko na sabihin kay Gas na sasabi ako. Pero pinipigilan ko yung sarili ko kasi nga gusto namin parang ma-surprise lahat. Oo. So, na-surprise ako doon, definitely. Sabi ko pa ako, ay, sasali ka ba? Oo. Sabi ko, hindi, babe. Okay Pagod na." na ako, babe. Masakit na lang likod ko, babe. Hindi na kaya ng balaka. Oo, gano'n. Hindi na ako makakembot. Pero sinali, hindi mo ako sinabihan na, pero sinabihan kita Oo. nung sumali ako. Friendship. Oo. Damay-damay na to, gano'n. Kagaya ni Nicole Bordovez. Ayoko, sabi Nakita ko ko siya, na, hindi parang mo- nag-judge kayo sa akin. Nag-run kami sa E6 run. Tapos nakita ko siya with Katrina that time. Busy sila sa mga sa run. Doon muna ako sa gilid. Sabi ko, hindi mo naman ako binunan. Sabi ko, So, "Uy, hindi lang naman talaga yung nakakaalam. Siyempre, priority ka na doon. Number one. Love you, babe. Bakit? Bakit gusto mong sumali ulit? Well, I would like to say na I really thought I was done with pageantry. But then again, I met my father. Oh, yeah, babe. I need it. Anyway. Dapat. So my father had an opportunity to come to the Philippines. Anyways, so I found out their situation in Gaza. It's very difficult. They have the most difficult situation that no one could ever imagine. And my biggest regret during my Miss Universe days is to actually represent them.